Lina! Nay! Itatapos, Clara. Puti na lang umuwi ako agad. Dahil ang lakas ng ulan, tapos ang taas na ng baha. Hindi po kami tatakas, Nay. Tutulungan niya lang po ako makakit sa taas kasi po tumataas na po yung tubig eh. Halik na! Halik na! Ha? Sige! Tama na! Yan! Madam! Madam! Babaki sa'yo dyan ka! Talaga namang minahal at tinutukan noon ang kwento ni Clara. Isang babaeng may kondisyon na kung tawagin ay albinism. Isa itong uri ng genetic condition kung saan maputi ang balat at buhok at sensitibo sa araw ang isang tao. Ngayong hapon, balikan po natin ang kwento ni Clara na itinatago ng kanyang nanay sa kanilang basement at ginagamit ang kanyang talento sa pananahi para sa pansarili nitong interes. Pero paano pag nalaman ni Clara na ang babaeng ito ay hindi naman pala niya tunay na ina? At ang babaeng ito ang nasa likod ng pagkasira ng tunay niyang pamilya. Bata pa lang ako. Nagdodrawing at nananahina ako ng magagarang damit. Wala naman ako ibang pwedeng gawin at pagkaabalahan. Dahil buong buhay ko, nakakulong lang ako sa kwartong ito. At araw-araw pinagmamalupitan ng sarili kong ina. Oh, nagawa mo na ba yung pinapaayos ko sa'yo? Ayokong masisira ako kay Congressman Villaluz. Ako ang pinagkatiwalaan nila sa gown na gagamitin ng anak niya para sa dibog. Opo, Nay. Ito na po yung gown ng debutante, Emily. Teka, patingin nga. Okay na to. O, sige na. Okay na po. Tago mo na yan. Pwede na po ba akong kumain, Nay? Natapos ko naman na po yung mga inutos niyo sa akin eh. Nahihilo na po kasi ako sa gutom. Oh, bigay mo na yung pagkain nito. O, ayan ha. Papakainin na kita. Para naman magkaroon ka ng energy. Kasi mamaya meron pa akong mga ipapatay sa'yo. Ito nga. Hoy! O ano? Bagal mo na, mali ka na! Tinutulungan akong makalaya ni Daniel. Nay, Oh! Bakit hawak mo yan? Bakit hawak mo yan? Ha? Ano? Tatakas ka, no? Ha? hindi Tatakas ka? Hindi po. Halika nga dito. Bakit nasa ito? Sumagot ka! Gusto ko lang na magpabuhay ng normal eh. Anak niyo po ako. Bakit ganito niyo ako tratuin? Bakit hindi niyo ako kayang mahalin? Halika dito! Hindi kita kayang tanggapin. Ano yan? Matanda ka! Ano yan? Madam! Madam, tama na! Madam, tama na! Bakit bang lupit-lupit niyo sa anak ninyo? Wala kang karapatan. Nasagot-sagutin ako, ha? Naiintindihan mo, ha? Naiintindihan mo? Ha? Naiintindihan mo? Halika dito! Hindi pa tayo tapos. Bilisan mo. Visit ka. Bilisan mo! Uy! Uy, bakit nakiit ng ulo mo? Ano ba? Ay, bakit mainit nga ang ulo mo? Eh, paano tong Clara na to? Nagtangka ba namang tumakas? Hindi nga. Oo. Pero in fairness ha, mahusay talaga yung gumawa ng damit niyang Clara niya, no? Nasunod niya yung kulay, yung peg. At buti na lang, sabihin mo, Day,
ikaw ang nakikinabang sa talento ng babaeng yan. At higit sa lahat, buti na lang sabihin mo, ninakaw mo siya sa tunay niyang nanay. Hindi ba? Oh, tumawa ka ngayon. Kawawang Clara. Dahil hanggang ngayon ang alam niya, ako ang tunay ng nanay. Kaya yung nanay niya, andun. Hanggang ngayon nakakulong pa rin. Ano? Hindi pala totoong anak ni Madam Selma si Clara. Bukod sa albinism, meron din daw butas sa puso ang anak natin. Kailangan ng operasyon, milyon-milyon daw ang gagastusin. Paano yung wala naman tayong pera? Saan tayo kukuha? Ha? Saan tayo kukuha ng pera? Raymond, Catherine. Ano ginagawa mo dito? Ay, hindi. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman ako nagpunta dito para manggulo. Ang totoo nga niyan, nandito ako para tumulong. Nabalitaan ko kasi yung sitwasyon niyo. Gusto ko sanang mag-alok ng isang kasunduan. Hindi. Kung gusto niyo, lagyan natin ng kontrata. Okay lang din yun sa akin. Tapos yung baby, ako na lang. Ako na lang ang sasagot sa pagpapagamot. Para naman hindi na kayo mang problema. Ano kapalit? Ikaw at ang anak mo. Gagawin ko lahat para mabuhay ang anak ko. Pero hindi ko siya pamimigay lalo na sa katulad mong halimaw. Mahiya ka nga sa sarili mo. Magkaroon ka naman ng konting respeto. Hindi ka mahal ni Raymond at kahit kailan hindi ka niya mamahalin. Kaya lumayas ka na! Lumayas ka na! Hindi ka namin kailangan! Hindi namin kailangan yung tulong mo! Kaya namin to! Catherine, ito na yung paraan para mapagamot natin at mabuhay natin anak natin. Para sa anak natin, Catherine. Para mapagamot natin anak natin. Catherine, para sa anak natin. Gawin niyo na para sa anak mo. Sige na. Ha? Huwag na lang. Raymond! Hoy! Hoy! Hoy, ano yan? Ano yan? Ano? Tigil! Tama na! Tama na! Tama na! Tigil! Tama na! Raymond! 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 Huwag mo ko iiwan! Raymond! Parang awa mo na! Raymond! Tulungan niyo kami! Tulungan niyo kami, Raymond! At habang nagdurusa ang mag-inang yan, ako, eto, paganda ng paganda, payaman ng payaman ng dahil kay Clara. Eh, ganyan naman talaga dapat ang buhay. O, di ba? At least, may napala ako sa pagpapagamot ko sa kanya ng bata pa siya. Napapahirapan ko na siya, timuyaman pa ako. Napakasama pala ng ginawa ni Madam Selma sa totoong pamilya ni Clara. Kailangan malaman itong lahat ni Clara. Tulong! Nay! Daniel! Tulong! Daniel! Daniel, mabuti dumating ka! Ano nangyayari? Bakit kinabahan tayo ng malala? Yung drainage umapong na naman. Huwag ka mag-alala, itatakas kita dito. Kailangan mo nang umalis sa bahay na to. Itatakas! Huwag! Baka pagalitan na naman ako ni nanay. Ikaw baka mapahama ka ulit. Tsaka pag tumakas ako, saan ako pupunta? Wala ko ibang pupuntahan. Si nanay lang ang pamilya ko. Mabuti pa, iakyat mo na lang ako sa taas. Baka malunod ako dito. Sige na. Clara, kailangan ka malaman. Tsaka na yan. Kailangan ko muna makaakyat. Sige na, Daniel. Tulungan mo na ako. Sige na. Clara, itong gawin. Para maglagyan kita.
Tara. Leila! Nay! Itatapos, Clara. Hindi po. Buti na lang umuwi ako agad. Dahil ang lakas ng ulan, tapos ang taas na ng baha. Hindi po kami tatakas, Nay. Tutulungan niya lang po ako makakit sa taas kasi po tumataas na po yung tubig eh. Ako ba pinaglololo mo? Po. Di ba sabi mo, takot ka ngayon? Eh, di ba sabi mo? Halik na! Madam! Tama na! Puling-pulo na ako sa'yo. May gusto ka ba sa anak? Pues, hindi mo na siya makikita kahit kailan. Dahil tatanggalin ang tanggalin ko ng pakalimero ka! Wala akong pakialam! Alis na rin naman ako! Puno-puno na ako sa kasamaan mo. Isasama ko si Clara. Isasama mo si Clara. Hindi mo maisasama ang anak ko! Di mo naman siya tunay na anak, di ba? Palayain mo na siya! Ang sabi mo, Daniel? Narinig ko yung usapan nila ni Madam Emily. Nakakulong ang totoong nanay ni Clara dahil sa iyo. Hindi ka pa nakontento, pati si Clara pinapahirapan mo. Wala kang puso. Totoo ba yun? Totoo ba yun? Oo! Hindi ako ang tunay mong ina. Pero malaki ang utang na loob mo sa akin. Ako lang naman ang nagpagamot sa'yo nung may sakit ka sa puso nung sanggol ka. Kaya pagtatrabahuhan mo yun sa hanggang sa malagutan ka ng hininga. At pagbabayaran mo yun ng dugo at pawis mo. Bakit? Eh, lahat ng yaman mo, galing sa hirap ko. Galing sa lahat ng damit na tinahi ko para sa'yo. Kaya siguro naman bayad na ako sa inyo. Hayaan mo na lang akong umalis at hanapin ang totoong pamilya ko. Tapos na ako magpaalipin sa'yo. Hindi! Hindi ka alis! Wala na akong pakialam kung magalit ka pa sa akin! Ah! Ka dito! Ah! Halika dito! Makinig ka sa akin. Ninakaw ang lahat ng dapat sa akin. Yung mga tinahi kong damit, yung karapatan ko, yung buhay ko! Kaya ngayon, hindi na ako magpapapi sa'yo! Tayo na, Daniel! Clara! Okay. Dilan na. Sa paglaya ni Clara mula kay Selma, magsisimula siya ng bagong buhay. Ang dating inaaliping si Clara, makabangon na kaya? Ang luhag! Ang laki! Ano to? Bakit tayo nandito? Anong meron? Naalala mo nung nakwento ko sa'yo na meron akong maliit na lupa na naipundar sa tagal kong naninilbihan kina Madam Selma? Paano man paggagamitan noon, kaya binenta ko. Kaya nirentahin ko na rin to sa landlady natin. Pangarap mo magka-shop, di ba? Ano? Bakit mo binibigay sa akin lahat to? Yung lupa mo, bakit mo binenta yun? Sa'yo yun, pinaghirapan mo yun. Clara, noon pa man, naniniwala na ako sa galing mo. Naniniwala ako sa mga pangarap mo. At gusto kong matupad mo lahat ng yun. Dahil mahal kita, Clara.
Wala akong ibang ginawa kundi magtahi ng damit para maibenta ni Selma. Pero ni isang tao walang nakakaalam ng pangalan ko. Ngayon, dahil sa pag-video at pagpo-post mo online ng mga tinahi kong damit, isang linggo pa lang marami nang nakakaalam ng pangalan ko. Ang sarap palang makilala. Huwag kang mag-alala. Maibabalik ko rin ang lahat ng ipinuhunan mo, Daniel. Huwag mo na isipin yun. Ang importante, natutupad mo na yung mga pangarap mo. Nababalik mo na yung pagkatao mo na ninakaw sa'yo ni Selma. Clara, masigit pa sa pagkilala ang nararapat sa'yo. Makikilala ka ng mga tao dahil sa galing mo. Mahusay ka. Tignan mo, ang daming tao dito ngayon. Kahit kailan, hindi sinabi sa akin ni Selma mahusay ako. Dahil kahit kailan hindi ka niya tinuring na totoong anak. May isa pa akong sorpresa sa'yo. Ano yun? Tungkol sa nanay mo. Tukol kay nanay? Bakit? Ano nangyari? Nahanap ko na kung saan siya pinakulong ni Selma. Nakikita ko na si nanay. Akala mo ba hahayaan kong maging masaya ka? Kahit saan ka magpunta, mahahanap pa rin kita. Ano ngayon? Ang init. Selma, ano ba talaga ang plano mo sa Clara na yan? Eh ano pa? Nanakawin natin yung mga damit na ginawa niya. Talaga ba? Ako lang ang dapat na magbenta nun. Dahil sa pagmamahal at pagsasakripisyo ni Daniel, natakasan ni Clara ang malaimpyerno niyang buhay sa piling ni Selma at nakapagsimula siya muli kasama ang kanyang tunay na nanay na si Catherine. Pero hindi pa pala tapos si Selma sa mga plano nito laban kay Clara. Sikat sa social media dahil sa galing sa pananahi. Pinagkakahuguluhan ngayon ng isang 18 anyos na dalagang mula sa barangay sa Tatarisi. Hindi mo kayo dyan. Yung mga pinigyan mo natin. O sige na, kunin niyo na lahat yan. Ilagyan niyo na lahat. Ayan, pati yan. Pati yun. Wala kayong ititira ha. Sige na, bilisan niyo na dyan. Ang bagal eh. Ayun po, kunin niyo na iba. Selma? Anong ginagawa niyo rito? Naniningil ang pang-utang. Anong utang? 6 na buwan ka nang wala sa akin, di ba? Isama mo na rin yung stress ko sa'yo. Ang kapal naman ng mukha mo. Hindi mo na ako alipin ngayon, Selma. Simula nang binuhay kita, utang mo na sa akin yung buhay mo. Yung buhay na masahol pa sa impyerno sa madilim at mabaho mong basement? Ah! Impyerno pala. O sige, sasampulan kita ng kademonyohan ko. Ito ang tandaan mo, Clara. Habang nabubuhay ako, gagawin kong miserable ang buhay mo! Katulad lang din yan ng pagkamiserableng ginawa sa akin mga magulang mo! Naintindihan mo! Ha? Halika na! Halika na! Halika na! Halika na! Bilis! Dali! 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 Clara! Clara! Ikaw ba yung anak kong nawalay sa akin? Clara! Ang tagal kong
humihiling sa Panginoon na makita ka muli. Ngayon, nandito ka na. Clara. Ako nga, Nay. Ako ang sanggol na inagaw sa inyo ni Selma. Salamat. Balikan mo ako. Salamat. Clara. Huwag ka na mag-alala, Nay, ha? Kahit paano may kinita na ako. Gagawa ako ng paraan para makalabas ka dito. Kukuha tayo ng abogado. Salamat. Salamat. Sagad na talaga sa buto ang kasamaan ni Selma. Wala akong ibang maramdaman ngayon kundi buot sa lahat ng ginawa niya sa pamilya natin. Anak, kilala ko si Selma. Hindi niya tayo tatantanan. Hindi tayo titigilan noon. Huwag kang mag-alala, Nay. Ang dapat sa mga kagaya ni Selma, inilulugar sa dapat niyang kalagyan. Gaganti tayo kay Selma. Hindi mo naman ako binigyan ng konting palugit, Mr. Santos. Grabe, wala ka namang konsiderasyon, no? Tsaka tingnan mo naman, bagsak ang economy, kaya nga nalugi ako, oh. Nako, Selma, puro ka na ng palugit. Wala nang magagawa niyan. O, Superman mo na to. Ano? Sige na. Ay, masisiri pa tayo niyan eh. Aka na. Teka nga. O yan. Saksak mo sa baga mo. Teka lang. Sino bang bullshit na yan ang nakabili ng lugar na to? Hoy! Kinakausap pa kita. Sino ba? Ako! Huwag mo nang isisi sa ekonomiya kung bakit ka nalugi, Selma. Dahil lahat ng naipondar mo, galing sa dugot pawis ko. Hindi ka naman talaga magaling manahe. Magaling kang manira ng buhay. Masyado kang matapang, ano? Porke ba nailabas mo na ang nanay mo kriminal? Alam ng Diyos na wala akong kasalanan kahit nakulong ako. At yun ay dahil sa kagagawan mo. At kahit asawa ko, hindi ko napagluksa dahil sa kawalang hiyaan mo! O edi isasabay ko na kayo sa ilalim ng lupa. Para naman makasama niyo na si Raymond. Ha? Ha? Ano? Nagregal mo? Nangyang ka? Ha? Ano? Ha? Itawan mo ako, Nay! Itawan mo! Iwan mo ako! Papakulong ko kayo ng nanay mo! Hindi na ako papayag na ikaw ang maging dahilan para magkahiwalay ulit kami ng nanay ko! Kung may dapat nakulong dito, ikaw yon dahil napakasama mo! Anak ko! Tama na! Halika na! Yan ang bagay sa inyo! Hindi pa tayo matatapos, Clara! Habang hindi nasisira ang buhay niyo! Ha, bukas na agad. O sige, walang kaya na. Heels ka. Etong kulay na ba ang gusto mo? Medyo mura naman. Hindi naman siya kamahal. Bibigyan namin kayo naman. Siyempre naman, may discount. Suki na kayo eh. Pang ilang beses niyo na. Kayo na po muna dito. Punta na ako sa stock room. Sige. Anak ko. Ang galing na yan. Sino ka? Anong ginagawa mo rito, ha? Ano to? Gasolina? Anong Selma? Ako pa din.
ginagawa mo rito? Binabawi ko lang ang mga kinuha mo sa akin. Lahat ng meron ka, galing sa akin yon. Kailan mo ba ako titigilan? Sinabi ko naman sa'yo, di ba, na hindi pa ako tapos sa'yo. Selma, Di ba anak araw pa? Tingnan nga natin kung hindi ka nasusunog. tulong! Oo. Tulong! Sandali! Si Clara nandun! Nandun sa stand! Ako naman bahala. Dito na kayo. Dito na kayo. Ako na. Si Clara! Kunin mo si Clara! Teka! Clara! Teka dito. Dali. Yan ang nararapat sa'yo! Napakasama mo! Mabulo ka sa impyerno! Yan! Hulihin nyo! Yan ang arsonista! Yan ang nagsimula ng sunog! Hindi! Tingnan niyo ako! Hindi ko maniwala sa kanya! Siya lang may kasalanan na lahat! Tingnan niyo ako sana! Sisiguraduhin kong mabubulo ka sa kulungan! Ayos ka lang, Panay. Ikaw. Salamat po. Thank you. Katulad ng mga damit na kanyang itinatahi sa huli, ay nabuo muli ni Clara ang mga retaso ng kanyang buhay at tunay na pamilya. At humabi siya ng isang bagong kwento na puno ng pagmamahal at pag-asa. Sana, katulad ni Clara, ay hindi tayo sumuko sa mga pagsubok ng buhay at lagi nating piliing ilaban ang disenyo at hulma ng ating mga pangarap. Nakatawag pansin sa amin ang isang comment ng 31 anyos na si Sonia, taga San Jose, Occidental, Mindoro. Ang wish niya kasi ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang lola at para sa tiyong kakalaya lang sa bilangguan. Na-inspired naman po ako kasi syempre, napakabihira siguro sa isang tao na makulong ka ng 30 years na kinaya niya. Matapos pagbayaran ni Ruben ang kanyang kaso ng 3 dekada, sa wakas, muli na niyang masisilayan ang liwanag sa labas. Ngayong taon lamang nakalaya si Ruben at hangad niyang makabawi sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ina at 3 anak na matagal na niyang hindi nakikita. Sa tagal ng panahon na ako'y nasa loob at medyo sa katandaan na rin nanay ko, baka hindi na rin niya ako makilala. Ang 89 na taong gulang na si Nanay Venus, eto na siya ngayon. Hindi na nakakalakad at hirap nang makakilala ng tao. Ma'am, gandang hapon po. Gandang hapon po. Welcome po sa Wish Ko Lang. Di ba ang tagal niyo nasa kulungan? Saan ho kayo humuhugot ng lakas ng mga panahong yun? Unang-una po sa Panginoon Diyos kasi yun wala man tayo magawa kung sa ating buhay. Pangalawa po sa aking mga anak na naiwan ng asawa ko noon. Siyempre, nilakasan ko yung loob ko para naman nangarap din ako na makasama pa sila paglaya ko. Kasi di ba pumanaw yung misis niyo nung nasa Apo. kulungan po kayo? Paano niyo ho tiniis yun? Namatay ang misis ko na halos hindi ko na alam paano mabubuhay mga anak ko noon kasi maliliit pa sila. Meron ho tayo konting sorpresa po para sa inyo. Ito po. Yan. Ay, salamat po. Yan ho, para sa mga pangangailangan niyo. Pangbagong simula niyo po. Malaking bagay na po ito. Maraming salamat po. Sinamahan namin siya na makauwi sa kanila sa Mindoro. Excited po ako dahil sa tagal ko sa loob,
Bagamat hindi ko alam kung anong daratnan ko sa pamilya ko, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil binigyan pa ako ng pagkakataon na makauwi sa aking pamilya. Hindi maikukubli ang tuwa ni Ruben nang makita ang kanyang kapatid at ina. Hindi sa kasayahan lang po yan. Bakit po? Tuwa na siguro. Ganun din. Buo kami ngayon, kaming 8. Bagamat hindi nakadalo ang mga anak ni Ruben, meron naman daw siyang komunikasyon sa kanila at nakatakda silang magkita sa mga susunod na araw. Ngayon, muling magsisimula si Ruben. Ngunit sa pagkakataong ito, kapiling na niya ang kanyang mga mahal sa buhay. Mga kapuso, kung meron po kayong wish na lagi niyong minamanifest, i-comment nyo na yan sa aming official Facebook page at malay nyo, tulad ni Clara, ang wish na yan ang next naming tutuparin. At lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.